Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng kaganapan sa Itbulaga at sa mga dabarkads. Unahin natin ang tungkol dito sa picture na pinost ni Raisa May Dizon kagabi. So meron pong new look si Raisa May, haircut siya at mapapansin nyo dito na talaga namang maiksi na ang kanyang buhok na siyang bumagay naman kay Raisa May kasi lalo siyang naging baby face. Summer na kasi mga kadabarkads, kaya naman talagang mapapa-haircut ka talaga dahil sa sobrang init ng panahon. Anong mas bet ninyo, mahabang hair ni Raisa May or short hair? Please comment down below. Samantalang kagabi nakasama natin itong si Atasha Mula kasama ang kanyang pamilya. Muli na naman kasing nagbalik itong The First Family. At dahil dyan, pansamantala nga pong napawi ang pagkamis natin kay Atasha Mulak na bibihira na pong makita dito sa Itbulaga dahil sa mga proyektong meron siya ngayon. Samantalang ilan sa mga dabarkads natin talaga naman pong nag-perform at nag-concert dito po sa QC. Para po yan sa Team Action agad. So kagabi po si Jose Manalo, Wally Bayola at May Mendoza ay talaga namang lumahok para po dito sa masaya, mas makulay na grand rally ng Team Action agad. Talaga namang pinagkaguluhan ng mga dabarkads natin at hindi po magkaumayaw ang mga taong sumugod para po sila ay makita at makasama kahapon for grand rally. Samantalang si Boss Joey De Leon naman inaglabas ng panibagong statement at pinta kahapon. Sabi niya po dito, a happy and heavenly 100th birthday to my Mama Emma tomorrow, March 31. Love you ma, you are rare. Sabi dito sa painting ni Boss Joey De Leon na banana ata to, if you are the only yellow banana in a bunch of green bananas, it is likely that you will be eaten first or last. Whatsoever, you will be greatly noticed. So kung ano naman talaga yung naiiba, yun talaga yung una nating nakikita. Yun yung una nating nanonotice. Ibig sabihin, kakaiba po itong si Mama Emma sa lahat. Very rare, ika nga po ni Boss Joey De Leon. Happy birthday po Mama Emma, which is ngayong araw po ang pagdiriwang ng kanyang birthday, 100th birthday. So, happy birthday in heaven po. Next topic naman, pag-usapan natin itong emosyonal na pagpapahayag po ng anak ni Ma'am Ruby Rodriguez para po sa kanyang ina na si Ma'am Ruby. Sabi po nitong anak po ni Ma'am Ruby, "Mommy, so proud. It always bring me to little dramatic tears seeing my mom name on screen as I know acting is a passion for her, and to just see her act again warms my absolute heart to the core. I guess you guys can call me a proud stage daughter." Then tinag niya po si Ma'am Ruby Rodriguez. So ito po ay nang makita niya ang pangalan ng kanyang ina doon po sa Hello Love Again na kung saan ay kabilang nga po si Ruby Rodriguez doon, nakasama niya po si Alden Richards. So kahit nawala po sa Itbulaga itong si dabarkads Ruby Rodriguez, talaga naman pong kumakayod siya at hindi po siya nawawalaan ng offer kasi mahusay naman talaga si Ma'am Ruby Rodriguez. Pwede siya sa hosting, pwede siya sa acting, diba? Ang dami niyang pwedeng gawin, kaya nakakatuwa lang kahit wala siya sa Itbulaga, wala siya dito sa Pilipinas, talagang kumakayod siya and talagang nai-survive niya po ang kanyang pamilya. Samantalang nagbigay din ng statement si Tito Soto. Sabi niya po lubos daw siya nagpapasalamat kay Sen Grace po sa iyong pagsuporta. Hindi lamang ito pag-endorso daw sa kanya na kandidatura, kundi pag-endorso na rin sa matagal daw na hangarin ng bawat pamilya para sa libreng pag-aaral, ligtas na pamayanan at maasahang pamahalaan. Patuloy daw niyang palalawakin daw ang sakop ng benepisyo ng 259 batas
na kanya daw pong ipinatupad. Kung pagpapalain daw po na makabalik sa Senado si Tito Soto, gagawin daw po niyang titiyaking panalo daw ang sambayanang Pilipino. Samantalang, isang Dabarkads naman ang umamin na na-pressure daw po siya. Matindi yung pagka-pressure niya dahil dito sa naganap daw na pagrampa for bench show. Sabi dito, mainit ang pagtanggap ng mga tao kay Alden Richards nang rumampa siya sa body of work, the bench show na ginanap sa Mall of Asia Arena, Pasay City noong March 21, 2025. Pero lingi daw sa kaalaman ng marami. Matindi ang kabang nararamdaman niya noong gabing yon. Sabi po ni Alden, malala po kasi first fashion show ko po yon. Sabi ni Alden nang itinanong sa kanya ng isang article nang maghubad siya ng suot na pang-itaas sa malawak na entablado ng Mall of Asia Arena. Sabi po ni Alden, after 8 years, ako po yung ginawang opening. First, thankful po ako kay Sir Ben Chan and the team of the opportunity. But nakaka-pressure po siya kasi everyone was expecting so much of me because I'm gonna be opening the show. So, biruin nyo yun, after 8 years mga Kadabarkads, ngayon lang po ginawang pang-opening itong si Alden Richards. Kaya yung kaba niya to the highest level po talaga. And speaking of Alden Richards, natalakay na din natin kahapon, di ba? Yung pag-offer sa kanya ng isang school para po siya ay makapag-aral ng piloto. Binigyan po siya ng scholarship mga Kadabarkads at napakalaking tulong na po noon para kay Alden Richards. At the same time, malaking tulong din po yun sa school na nag-offer sa kanya ng scholarship kasi para na rin yung endorsement or pag-i-endorso ng school nila dito sa pagpapaaral kay Alden Richards. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa pag-alis ni Miles Ocampo sa talent agency na pagmamayari po ng isang Dabarkads na si Maha Salvador at Rambo Nunez. Marami po ang nagtatanong kung bakit umalis daw itong si Miles Ocampo sa poder ni Maha Salvador. Actually, hindi lang po si Miles Ocampo umalis sa poder nitong si Maha Salvador, kundi po itong si John Lloyd Cruz. Kinumpirma po yan ni Maha mismo. Sabi nga dito, kinumpirma ng actress-dancer na si Maha Salvador na wala na si John Lloyd Cruz sa pag-aari niyang talent agency na Crown Artist Management Inc. Maayos naman daw po ang pag-alis nitong aktor dahil hindi naman daw ito aktibong aktor na sa talent management na itinayo po ni Maha Salvador. Sinabi din po ni Maha na itong si Miles Ocampo ay umalis na rin sa naturang talent agency. Ayon nga po dito, bukod kay John Lloyd, hindi na rin daw bahagi ng talent agency ni Maha at Rambo ang actress TV host na si Miles Ocampo. Wala namang detalyeng ibinigay si Maha tungkol kay Miles. So maayos naman po nagpaalam si Miles Ocampo dito po sa talent management or agency ni Dabarkads Maha Salvador. Possible din po na tapos na ang kontrata ni Miles sa naturang agency. And isa pa, okay na okay po ang relationship ni Maha at ni Miles Ocampo. So ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadabarkads? Please comment down below.